Lumalabas na ngayon ang mga bagong numero tungkol sa lawak ng pag-atake laban sa Iran. Mahigit 3,000 airstrikes na ang naitala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa dagat naman, 43 warships ng Iran ang naiulat na nawasak. Bukod pa rito, bumaba ng halos 83% ang bilang ng drone attacks ng Iran matapos sirain ng mga pag-atake ang maraming launch sites sa buong bansa. Ngunit ayon sa mga ulat, ang pinakamalaking epekto ng operasyong ito ay ang pagkasira ng ilang lihim na bunker ng Iran. Sa loob ng maraming taon, naniniwala ang Iran na ligtas ang mga bunker na ito dahil nakatago ang mga ito sa ilalim ng lupa. Para sa kanila, dito nila itinatago ang kanilang mga missile at dito rin nila inihahanda ang mga ito nang hindi agad nakikita ng kalaban. Ngunit sa mga huling pag-atake, nasira ang paniniwalang iyon. Unti-unting bumigay ang mga underground bunker na dati ay itinuturing na halos imposible sirain. Para magawa ito, gumamit ang Estados Unidos ng mga bunker buster bombs na kayang tumago sa makapal na lupa at matitigas na konkretong pader. Ang mga bombang ito ay ginawa para sirain ang mga pasilidad na nakatago sa ilalim ng lupa tulad ng mga lugar na imbakan ng missile at mga tunnel kung saan inilulunsad ang mga ito. Sa ilang pag-atake, tuluyang nawasak ang mga underground facility na matagal na itinayo ng Iran. Simple ngunit malinaw ang taktika ng Estados Unidos. Kapag nasira ang mga bunker, mawawala rin ang kakayahan ng Iran na gamitin ang mga missile na nakatago roon. At kapag nangyari iyon, mahihirapan ng Iran na gumanti sa mga pag-atake. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Sa operasyong ito, ginamit ng Amerika ang iba't ibang uri ng bomber aircraft. Isa sa mga pinakamahalaga ay ang B-2 Spirit stealth bomber na kilala sa kakayahan nitong makalapit sa target nang hindi agad natutuklasan. Dahil sa mga pag-atake ng mga eroplano na ito, maraming tinatawag na missile cities ng Iran ang nasira. Ito ang malalaking underground complex kung saan nakaimbak at inilulunsad ang kanilang mga ballistic missile. Sa loob ng maraming taon, gumastos ang Iran ng malaking pera at mahabang panahon para itayo ang mga pasilidad na ito sa ilalim ng lupa. Layunin nilang itago ang kanilang mga missile sa ilalim ng bundok at lupa para hindi agad masira ng airstrikes. Ngunit ayon sa ilang ulat, ang sistemang ito rin ang naging kahinaan ng kanilang depensa. Ibinahagi rin ni Admiral Brad Cooper na namumuno sa US Central Command kung gaano kalaki ang naging epekto ng mga pag-atake sa mga lihim na bunker ng Iran. Ayon kay Admiral Cooper, sa loob lamang ng isang oras ay 2 bomber ng Estados Unidos ang naghulog ng dosenang 2,000-pound penetrator bombs na direktang tumama sa malalalim na ballistic missile launcher ng Iran. Sinabi ni Cooper noong March 5 na ang mga pag-ataking ito ay bahagi ng utos ni President Donald Trump na tuluyang sirain ng kakayahan ng Iran na gumamit ng ballistic missile. Ayon kay Cooper, layunin din ng operasyon na sirain ang industriya ng paggawa ng missile ng Iran para mahirapan silang makagawa ng mga bagong armas sa hinaharap. Ipinaliwanag niya na ang misyon ay hindi lamang pag-atake sa mga missile na mayroon na ang Iran. Ang tunay na layunin ay sirain ang buong sistema ng paggawa at paggamit ng ballistic missile ng bansa. Sa madaling salita, target ng operasyon na wasakin ang isang buong military plan na matagal nang binuo ng Iran. Noong March 1, tinaya ng Israel Defense Forces na may humigit kumulang 2,500 ballistic missile ang Iran sa kanilang imbakan. Naniniwala ang Iran na sapat ang dami ng mga missile na ito para pigilan ang malaking pag-atake laban sa kanila. Ngunit ayon sa mga ulat, mali ang naging kalkulasyon na yun. Unti-unting nauubos ang mga missile ng Iran, nasisira ang kanilang mga launch site at ayon kay Admiral Brad Cooper, susunod namang target ang mga pasilidad na gumagawa ng missile. Malaki ang papel ng mga bunker buster bomb sa prosesong ito. Ang mga bombang ito ay ginawa para tumagos ng malalim sa lupa, bato o konkreto bago sumabog. Dahil dito, kaya nilang sirain ang mga bunker at pasilidad na nakatago sa ilalim ng lupa. Kapag tumagos na ang bomba sa lupa o sa makapal na pader, saka pa lamang ito sasabog. Dahil dito, nasisira ang mga tunnel, imbakan ng missile at mga launch system na nakatago sa ilalim ng lupa. Hindi binanggit ni Admiral Cooper ang eksaktong modelo ng bombang ginamit, ngunit batay sa bigat at kakayahan nitong tumagos sa malalalim na target, maraming analyst ang naniniwala na ang ginamit ay ang BLU-109 bunker buster. Karaniwan itong ikinakabit sa GBU-31 Joint Direct Attack Munition o mas kilala bilang JDAM.
Ang JDAM ay isang guidance kit na nagbabago sa ordinaryong bomba upang maging isang presisyon na armas. Sa tulong nito, maaring ihulog ang bomba mula sa mas malayong distansya habang nananatiling eksakto ang tama nito sa target. Kapag ginamit ang sistemang ito, maaring atakihin ng mga bomber aircraft ang target mula sa layo na hanggang 15 miles. Dahil dito, kahit ang bomber na walang stealth capability ay maaaring magpakawala ng bomba at agad na umatras bago pa makaresponde ang natitirang depensa ng kalaban. Ang BLU-109 mismo ay may bigat na humigit kumulang 2,000 pounds. Gawa ito sa matibay na steel casing na idinisenyo para tumagos sa makapal na konkreto o lupa bago sumabog. Kapag nakapasok na ang bomba sa loob ng target, saka pa lamang ito sasabog. Ang pagsabog nito ay sapat para sirain ang anumang nasa loob ng bunker o tunnel. Bukod pa rito, nag-iiwan ito ng malaking butas o crater na maaring maging daan para sa mga susunod pang pag-atake. Sa ganitong paraan, unti-unting nasisira ang mga underground facility na dati ay itinuturing na isa sa pinakamalakas na depensa ng Iran laban sa airstrike. Sa halip na maging proteksyon, ang mga bunker na ito ay naging malinaw na target para sa mga bombang ginawa upang sirain ang mga istrukturang nasa ilalim ng lupa. Ngunit may isa pang mahalagang dahilan kung bakit naging epektibo ang mga pag-atake na ito. Hindi lamang isang bomba ang ginagamit laban sa mga bunker. Kapag tumagos na ang unang bomba at nabuksan ang daan papasok, maaari itong sundan ng iba pang armas upang tuluyang sirain ang buong pasilidad sa ilalim ng lupa. Sa ganitong paraan, ang unang pagsabog ang nagbubukas ng daan para sa mas malalakas pang pag-atake. Unti-unting nagiging ganap na pagkawasak ang isang underground missile site at ito mismo ang nangyayari ngayon sa maraming missile facility ng Iran. Hindi ito ang unang beses na nakita ng mundo kung gaano kalakas ang ganitong uri ng bomba. Noong February 7, 2025, iniulat ng Warzone ang isang pag-atake kung saan ginamit ang BLU-109 bunker buster na nakakabit sa GBU-31 JDAM. Sa pag-ataking iyon, napatay ang pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah kasama ang ilang opisyal ng kanyang grupo. Ayon sa mga ulat, natukoy ng Israel ang isang underground bunker na ginagamit ng mga leader ng Hezbollah para pamunuan ang kanilang operasyon. Nang malaman ng eksaktong lokasyon, isang BLU-109 lamang ang kinailangan para sirain ang bunker. Tumagos ang bomba sa lupa at sa mismong bunker bago ito sumabog. Doon tuluyang natapos ang operasyon laban kay Nasrallah. May video pa ng pag-ataking iyon na ibinahagi ng OSINT Defender account. Sa video, makikita kung gaano ka-epektibo ang pagpasok ng bomba bago ito sumabog. Dahil tumagos muna ang bomba sa ilalim ng lupa bago ang pagsabog, hindi gaanong naapektuhan ang mga gusali sa paligid. May mga sibilyan pa nga sa malapit na nakaligtas dahil ang pagsabog ay nangyari sa loob ng bunker at hindi sa ibabaw. Ang parehong uri ng armas ang ginamit ng Estados Unidos laban sa mga bunker ng Iran. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang isang bomba ang ginamit. Ayon sa mga ulat, maraming ganitong bomba ang pinakawalan laban sa mga underground facility ng Iran. Dahil dito halos wala ng pagkakataon ang mga bunker na makaligtas sa sunod-sunod na pag-atake. Maraming tao ang nagtataka kung paano nagagawa ng Estados Unidos na ulitin ng ganitong uri ng pag-atake ng paulit-ulit. Ang sagot ay may kinalaman sa isang malaking kahinaan sa loob mismo ng tinatawag na missile cities ng Iran. Para mas maintindihan ito, mahalagang ipaliwanag muna kung ano ang ibig sabihin ng missile city. Ang konseptong ito ay halos natatangi sa Iran. Ito ang naging sentro ng plano ng Iran kung sakaling magkaroon ng malaking digmaan laban sa ibang bansa. Ang ideya ay simple. Sa halip na ilagay ang mga missile sa mga base sa ibabaw ng lupa, inilagay ng Iran ang mga ito sa loob ng malalaking tunnel system sa ilalim ng lupa o sa loob ng bundok. Sa loob ng mga tunnel na ito nakaimbak ang mga missile launcher at mga sasakyang ginagamit para ilipat ang mga ito sa iba't ibang bahagi ng tunnel network. Sa ganitong paraan, inaasahan ng Iran na magiging mahirap para sa kalaban na sirain ang kanilang mga armas. Kahit magkaroon ng airstrike sa ibabaw ng lupa, naniniwala ang Iran na ligtas pa rin ang kanilang mga missile sa ilalim ng bundok. Sa katunayan, malaki ang tiwala ng pamahalaan ng Iran sa kanilang mga missile cities. Naglabas pa ang Iran ng video tour ng isa sa kanilang underground facility para ipakita sa mundo ang kanilang kakayahan. Para sa Iran, isa itong paraan upang ipakita na handa silang lumaban sa anumang banta. Iniulat ng Foundation for Defense of Democracies noong March 2025 ang tungkol sa video na yon.
Halos isang taon bago magsimula ang mga pag-atake ng Estados Unidos, ipinakita ng Iran kung paano nakaimbak ang kanilang mga missile sa loob ng malalaking tunnel. Ito ang ika-4 na pagkakataon na naglabas ang Iran ng ganitong uri ng video. Sa footage, ipinakita ang ilang medium-range ballistic missile tulad ng Hajj-Qasem at Ghadr-H na kayang tumama sa target na hanggang 1,000 miles ang layo. Ipinakita rin sa video ang mga land attack cruise missile at ang malawak na network ng mga tunnel sa ilalim ng lupa. Sa loob ng mga tunnel na ito, maaaring ilipat, itago at ihanda ang napakaraming missile ng Iran. Sa paningin ng Iran, ang pagpapakita ng mga pasilidad na ito ay isang paraan upang ipakita ang kanilang lakas. Gusto nilang ipakita sa kanilang mga kalaban na mayroon silang matibay na sistema ng depensa na mahirap sirain. Ngunit kalaunan ang pagpapakitang iyon ay naging isang malaking pagkakamali. Ang mismong sistemang ipinagmamalaki ng Iran ang naging dahilan kung bakit mas madaling nakita ng kanilang mga kalaban ang kahinaan ng kanilang depensa. Sa pagpapakita nila ng mga underground facility, hindi nila napansin na ibinubunyag din nila ang isang mahalagang detalye tungkol sa kanilang plano sa digmaan. Sa halip na manatiling lihim, naging mas malinaw sa ibang bansa kung paano gumagana ang kanilang missile network. Ayon sa pagsusuri ng Wall Street Journal noong March 5, ilang dekada ang ginugol ng Iran sa pagtatayo ng mga bunker at tunnel na ito. Napakalaking oras, pera at resources ang ginamit upang maitayo ang mga underground complex na ito. Ngunit nang magsimula ang labanan laban sa Estados Unidos at Israel, mabilis na lumitaw ang problema. Sa loob lamang ng halos isang linggo, nakita na ang mga bunker na ito ay hindi pala kasing tibay ng inaasahan ng Iran. Sa kasalukuyang sitwasyon, malinaw na madaling natutukoy ng US at Israeli intelligence ang lokasyon ng mga bunker na ito. Sa totoo lang, mahirap talagang itago ang isang malaking underground facility. Halimbawa, kailangang gumawa ng mga kalsada papunta sa mga lugar na iyon. Kahit mukhang walang laman ang ibabaw ng lupa, ang mga kalsadang iyon ay madaling makita sa satellite images. Bukod pa rito, nakikita rin sa satellite ang galaw ng mga sasakyan, missile transport trucks at mga tauhan na pumapasok at lumalabas sa mga bunker. Sa paglipas ng panahon, mas nagiging malinaw sa mga analis kung saan matatagpuan ang mga pasilidad na ito. Ang mga detalyeng ito ang naging kahinaan na agad napansin ng mga kalaban ng Iran. Dahil dito nagkaroon sila ng pagkakataon na pag-aralan ang mga bunker na ito mula sa malayo at hintayin ang tamang oras para magsagawa ng pag-atake. Unti-unting natukoy ang mga kahinaan ng mga bunker na ito at nang dumating ang tamang panahon, inilunsad ang mga pag-atake na kayang tumagos sa ilalim ng lupa. Dahil dito, ang mga tinatawag na missile cities na dati ay ipinagmamalaki ng Iran ay halos nawalan na ng halaga sa labanan. Sa kasalukuyan, patuloy na umiikot sa himpapawid ang mga warplane ng Estados Unidos at Israel, kasama ang mga armed drone sa ibabaw ng maraming underground missile base ng Iran. Sa tuwing may lalabas na missile launcher para maghanda ng pag-atake, mabilis itong tinatamaan mula sa ere. Kasabay nito, dumarating ang sunod-sunod na pag-atake ng heavy bombers na naguhulog ng malalakas na bomba sa mga lugar na ito. Samantala, ang mga bunker na dating itinuturing na pinakaligtas na lugar ay naging parang bitag para sa mga sundalo sa loob. Isa-isa nang sinisira ang mga entrance at exit ng mga bunker gamit ang 2,000-pound BLU-109 bunker buster bombs. Maaring hindi sapat ang bombang ito para tumagos sa pinakaloob ng pinakamalalim na missile city. Ngunit sapat ang lakas nito upang gumuho ang mga tunnel na nagsisilbing daan papasok sa mga bunker. Kayang sirain ng mga bombang ito ang mga launch area na kailangang malapit sa ibabaw ng lupa upang maiputok ang ballistic missiles ng Iran. May isang simpleng katotohanan na tila hindi naisip ng Iran. Ang bunker sa ilalim ng lupa ay magiging kapaki-pakinabang lamang kung may ligtas na daan papasok at palabas. Kapag nasira ang mga daanang iyon, mawawala rin ang silbi ng buong pasilidad. At yun mismo ang ginawa ng Estados Unidos. Gamit ang bunker buster bombs, isa-isang sinira ang mga tunnel na nagsisilbing pasukan ng mga bunker. Dahil dito, maraming sundalo at missile ang naiwan sa loob ng mga underground complex na dati ay inaasahang magiging malaking kalamangan ng Iran sa labanan. Unti-unti ring lumalabas ang laki ng pinsalang dulot ng mga pag-atake. Sa pamamagitan ng mga satellite image na lumabas sa media, makikita ang lawak ng pagkasira sa ilang mahahalagang missile site ng Iran.
Noong March 3, naglabas ng ulat ang New York Times na nagpapakita ng mga larawan ng ilang bunker bago at pagkatapos ng pag-atake. Sa mga larawang iyon, malinaw ang laki ng naging pinsala. Halimbawa, may isang missile site malapit sa Isfahan na halos tuluyang nawasak bago pa man dumating ang March 3. Sa Kangabar, makikita sa mga larawan na ang entrance ng isang underground facility ay gumuho noong March 2. Sa Kermanshah, nasira rin ang ilang gusali sa ibabaw ng lupa noong parehong araw. Makikita rin sa mga larawan ang isang malaking crater malapit sa entrance ng mga tunnel papunta sa missile city ng lugar. Hindi na mahirap hulaan kung ano ang nangyari roon. Malaki ang posibilidad na isang bunker, buster bomb ang tumagos sa lupa bago sumabog, kaya gumuho ang tunnel sa ilalim nito. Ang ganitong eksena ay paulit-ulit na nangyari sa iba't ibang bahagi ng Iran. Sa bawat pag-atake, unti-unting nawawala ang kakayahan ng Iran na gamitin ang kanilang mga underground missile facility. At ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa isang malaking pagkakamali sa mismong plano ng Iran. Ang kahinaang ito ang tuluyang nagbago sa sitwasyon ng labanan para sa Iran. Ang isang planong inaasahan nilang magiging pinakamalakas nilang sandata ay naging kahinaan na ngayon ay madaling makita kapag binalikan ang kanilang sistema. Ang dahilan ay simple. Ang mga missile cities na ipinagmamalaki ng Iran ay nagtanggal ng pinakamahalagang bahagi ng kanilang plano, ang kakayahang gumalaw. Ipinaliwanag ito ni Sam Lair, isang researcher mula sa James Martin Center for Non-Proliferation Studies, sa kanyang pahayag sa Wall Street Journal. Ayon kay Lair, ang mga missile system na dati ay maaaring ilipat sa iba't ibang lugar ay naging nakapirmi sa loob ng mga bunker. Ibig sabihin, ang mga missile cities ng Iran na naglalaman ng daan-daang ballistic missile at launcher ay naging parang permanenteng target para sa Estados Unidos. Kapag natukoy na ang lokasyon ng isang underground bunker, halos wala nang magagawa ang Iran upang ilipat ang mga missile sa ibang lugar. At ayon sa mga ulat, matagal nang alam ng Estados Unidos at Israel kung saan matatagpuan ang marami sa mga bunker na ito bago pa nila simulan ang kanilang operasyon. Kapag alam na ang lokasyon ng mga bunker at hindi na rin ito madaling ilipat, nababawasan ang mga pagpipilian ng Iran sa labanan. Ang mga pasilidad na dati ay inaasahang magbibigay sa kanila ng malaking kalamangan ay ngayon ay naging malinaw na target para sa kanilang mga kalaban. Hindi na rin madaling ilabas ng Iran ang kanilang mga missile launcher mula sa mga missile city. Sa langit, patuloy na umiikot ang mga warplane at drone ng Estados Unidos na nagbabantay sa bawat galaw. Kahit ang mga entrance na hindi pa tuluyang gumuho ay hindi na rin ligtas. Kapag may missile na inilabas mula sa bunker upang ihanda sa pag-atake, malamang nasusundan agad ito ng isang bomba. Patuloy ding nagmamasid ang mga satellite na kumukuha ng larawan halos bawat sandali. Dahil dito halos wala ng lugar na maitago ang Iran. Sa huli, ang tanging nagagawa na lamang nila ay iwan ang kanilang mga tauhan at missile sa loob mismo ng mga bunker na dati nilang inaasahang magiging susi sa kanilang tagumpay sa labanan. Habang tumatagal ang sitwasyon, mas nagiging malinaw ang isang bagay tungkol sa kalagayan ng Iran. Ang tunay na problema ng bansa ay hindi lamang ang dami ng mga pag-atake na tinatanggap nito, kundi ang bilis ng pagkawala ng kakayahan nitong bumawi. Sa maraming digmaan sa nakaraan, kahit masira ang ilang base o pasilidad ng isang bansa, may pagkakataon pa itong mag-ayos muli, maglipat ng mga armas o maghanda ng bagong depensa. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon ng Iran, mas nagiging mahirap gawin ang mga hakbang na iyon. Ang dahilan ay ang lawak ng pinsalang nangyari sa loob lamang ng maikling panahon. Kapag nangyari ito, hindi lamang armas ang nawawala. Nawawala rin ang kakayahan ng isang bansa na mag-organisa ng panibagong pag-atake o maghanda ng mas maayos na depensa. Sa ganitong sitwasyon, napipilitan ng Iran na maging mas maingat sa bawat hakbang na ginagawa nito. Ang bawat missile launch ay may kasamang malaking panganib. Kapag may nailunsad na missile, mabilis itong natutukoy at kadalasang sinusundan agad ng panibagong pag-atake sa mismong lugar kung saan ito pinasabog. Dahil dito, mas nagiging limitado ang mga opsyon ng Iran sa sitwasyon. Sa kabilang panig, mas nagiging malinaw ang kalamangan ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito. Hindi lamang sila umaasa sa lakas ng kanilang mga bomba. Malaki rin ang papel ng kakayahan nilang makita at bantayan ang galaw sa loob ng Iran. Sa pamamagitan ng satellite images, reconnaissance aircraft at iba pang paraan ng pagmamanman, nagagawa nilang tukuyin kung saan matatagpuan ang mga mahahalagang pasilidad.
Kapag natukoy ang isang target, maaari itong sundan ng mabilis na pag-atake mula sa ere. Ang kombinasyon ng pagmamanman at precision strike ang nagbibigay sa kanila ng kakayahang magsagawa ng tuloy-tuloy na operasyon. Sa ganitong paraan, hindi lamang isang beses tinatamaan ang mga target. Kapag may natukoy na bagong galaw ng missile launcher o bagong pasilidad, maaari itong agad sundan ng panibagong pag-atake. Unti-unti nitong pinapaliit ang kakayahan ng Iran na bumawi o mag-ayos ng kanilang mga sistema. Habang nangyayari ito, nagiging mas malinaw din ang epekto ng digmaan sa loob mismo ng Iran. Kapag nasisira ang mga base, launch site at iba pang pasilidad, hindi lamang militar ang naaapektuhan. May epekto rin ito sa ekonomiya, sa infrastruktura at sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Sa bawat araw na nagpapatuloy ang sitwasyon, mas nagiging mahirap para sa pamahalaan ng Iran na ipakita na kontrolado pa nila ang nangyayari. Sa kasaysayan ng maraming digmaan, ang ganitong uri ng presyon ay may malaking epekto sa kakayahan ng isang bansa na ipagpatuloy ang laban sa mahabang panahon. Kapag mas tumatagal ang sitwasyon at mas dumarami ang nasisirang pasilidad, mas nagiging mahirap para sa isang pamahalaan na ipakita na kaya pa nitong ipagtanggol ang sarili laban sa mas malakas na kalaban. Ito ang dahilan kung bakit maingat na binabantayan ng maraming bansa ang mga pangyayari sa sitwasyong ito. Hindi lamang ito isang simpleng labanan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang resulta ng krisis na ito ay maaaring magkaroon ng mas malaking epekto sa politika at seguridad sa Middle East. Kung patuloy na hihina ang kakayahan ng Iran, maaaring magbago ang balanse ng impluwensya sa lugar. Maaaring lumakas ang posisyon ng mga bansang kumakalaban sa Iran, habang ang mga kaalyado nito ay maaaring mapilitang baguhin ang kanilang mga plano sa hinaharap. Isa sa mga bansang maingat na nagmamasid sa sitwasyon ay ang Russia. Sa mga nakaraang taon, naging mahalagang partner ng Iran ang Moscow sa ilang larangan, kabilang ang enerhiya at military cooperation. Ngunit habang lumalala ang sitwasyon ng Iran, nagiging mas malinaw na maaapektuhan din ng mga planong yun. Kung patuloy na hihina ang kakayahan ng Iran sa militar, maaring mawala ng Russia ng isang mahalagang kaalyado sa Middle East. Sa ngayon, wala pang malinaw na senyales na direktang makikialam ang Russia sa sitwasyon. Ngunit malinaw na binabantayan nito ang bawat galaw ng krisis na ito. Sa sitwasyong ito, hindi lamang lakas ng armas ang mahalaga. Malaki rin ang papel ng teknolohiya, intelligence, at kakayahang makita ang galaw ng kalaban kahit sa ilalim ng lupa. Sa bawat araw na lumilipas, mas nahihirapan ng Iran na itago ang kanilang mga natitirang pasilidad at armas. Habang patuloy na umiikot sa himpapawid ang mga drone, warplane at satellite na nagbabantay sa bawat galaw, unti-unting lumiliit ang espasyo kung saan maaaring gumalaw ang kanilang militar. Sa ganitong kalagayan, bawat galaw ng militar ng Iran ay nagiging mas delikado at mas madaling matukoy. Habang tumatagal ang sitwasyon, mas nagiging malinaw na ang laban ay hindi lamang tungkol sa lakas ng armas, kundi pati sa kakayahang makita at bantayan ang bawat galaw ng kalaban. Habang nagpapatuloy ang sitwasyon, patuloy ding nagbabago ang larawan ng krisis sa Middle East. Ang mga bunker at missile cities na itinayo ng Iran sa loob ng maraming taon ay unti-unting nawawala sa mapa. Ang mga sistemang inaasahan nilang magiging pinakamalakas nilang depensa ay naging malinaw na target para sa mga pag-atake mula sa ere. Sa huli, ipinapakita ng sitwasyong ito kung gaano kabilis magbago ang kalagayan ng isang bansa kapag nasira ang mga pangunahing pasilidad na sumusuporta sa kanyang militar. Sa loob lamang ng ilang araw, ang mga pasilidad na itinayo sa loob ng maraming taon ay maaaring mawala. At habang nagpapatuloy ang mga pag-atake, ang sitwasyon ng Iran ay patuloy na hinuhubog ng bawat bagong strike na nagaganap sa loob ng bansa.